Pisces, hello, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers. Ito na yung reading mo para sa katapusan ng buwan, month end reading mo. Tignan lang natin kung ano yung mga mensaheng dala-dala sa'yo ng mga baraha, yung mga ganap, mga pwedeng mangyari. Maraming salamat Pisces sa patuloy na pagsuporta, pagsubaybay, pagmamahal. Bago ka man dito or matagal na, gusto kong malaman mo na malaking tulong kung isa ka sa mga nag-subscribe, nag-like, follow sa aking page or channel. Kung isa ka dun sa mga laging nag-share ng mga readings ko, yung mga hindi nag-i-skip ng mga commercials or ads. Kung isa ka dun sa mga nag-avail na membership, subscription, nagbibigay ng stars, super thanks, pati na rin yung mga nag-a-avail ng private readings ko. Yan, lalong-lalo na dun sa mga matagal ko ng suki, mga ilang taon ng suki. Yan. So, mga interesado sa private reading ko, panoorin ninyo yung video hanggang dulo. Nandyan lahat ng link, details, instruction, mga detalyeng kailangan nyo. As well as sa description. Yan, makikita nyo nakasulat lahat dyan. Okay? Hindi ko kontrolado yung mga energies dito, Pisces. Pwedeng tumugma sa ito, pwedeng hindi. General reading lamang ito. Pwedeng sa iba tapos na, pwedeng sa iba mangyayari pa lang or nangyayari pa lang. Pwedeng energy mo to or energy ng mga tao na nakaka-deal mo. Move forward, Pisces. Wow! Pwedeng ito ay senyalis ng pag-usad. Pwedeng ito ay senyalis na finally, na-get over mo ning dapat mo mag-get over. Nakalagpas ka na doon, nag-heal ka na, naka-move on ka na. So, this is definitely good news, progress or improvement pagdating sa connection mo, sa sarili mo, sa sitwasyon mo, in general. Okay? So, bahala ka na. Pwedeng nagre-relate ito sa love life mo, pwede rin namang sa ibang bagay, aspeto ng buhay mo. Okay? Ang importante dito ay may pag-usad. May movement. Moving forward. Pwede rin itong leveling up, Pisces, ha? So, yan. Sama mo na yan. Sabihin na natin, lume-level up ka ngayong katapusan. No? Andyan yung umuusad ka na, nalalagpasan mo na yung dapat mong lagpasan. Kung ano man yan. Okay? Be spontaneous. Wow. So, nakikita ko dito sa be spontaneous, dapat lagi kang ready, lagi kang positive. Maraming possibilities ang magpipresent sa iyo. Pwedeng i-present nila yung sarili nila sa iyo. No, ibig sabihin ito yung mga opportunity. So, be spontaneous. Huwag kang kumbaga ito yung pagiging optimistic, pagiging out of the box, thinking out of the box, no? Huwag kang kumbaga huwag mong limitahan yung potential mo. Explore mo yung mga dapat mo explore. Huwag maging redundant, huwag maging boring. Expect the unexpected, no? Kumbaga, embrace mo lahat ng possibilities, opportunities na coming your way ngayong katapusan. So, ang nakikita ko are good things coming. Paparating sa iyo kung ano man yung mga yan. Wow, there is a card of innocence. Okay, so innocence para sa akin ang interpretation ko dito. Kahit na matanda na tayo, ang dami na natin pinagdaanan sa buhay, ihanda pa rin natin yung sarili natin sa mga possibilities. Meron pa rin mga bagay na hindi tayo alam. So this is, I feel, itong dalawang card mo is pagiging open sa kung ano man yung mga pwedeng mangyari, mga posibilidad na darating sa'yo. Yun lang, maging spontaneous ka, maging open ka, maging positive ka, optimistic ka. Okay? Maging ready ka to embrace yan. Ready kang tanggapin, i-embrace, kaharapin, ano man itong mga paparating sa'yo. Good or bad, yun na nakikita ko. I believe that there is always a good side sa bawat sitwasyon, gaano man kapangit yung nangyayari. May silver lining, andun yung mga blessing in disguise, nandyan yun eh. So, harapin mo to ng parang nagsisimula ka ulit. Nang wala kang iniisip ng mga nega. Yun lang yung nakikita ko. Parang, alam mo yung pag-iisip ng bata. Ganun eh. Yun yung nafe-feel ko eh. So, yan. Yun yung gamitin mong approach dito sa mga paparating sa iyo. Tignan na natin yung iba mo pang energies.
pwedeng may air signs dito. Pwedeng may Gemini, may Libra, may Aquarius. Pwede rin may Capricorn. Yes, strong energy ng Gemini, Libra, Aquarius. Yes. Ang lakas ng air signs, Gemini, Libra, Aquarius, and Capricorn. Sa bottom ng deck mo, meron ka ditong fire signs naman. Aries, Leo, or Sagittarius. So, kuha din tayo ng cards para sa love life mo. Itong sa love life mo, pwedeng energy mo to energy ni person, ha? Bahala ka nang mag-connect-connect. Hindi ko naman alam yung love story ninyo. Ayan. Ay. Sige, mamaya na natin yung tignan yung love life mo. Wow! Finally, Pisces! Magkakaroon ka na ng freedom. Meron ka something na masusolve dito. Like, pwedeng may kinalaman sa sarili mo to eh. Ito yung mga self-limiting beliefs mo na matatapos na, i-end mo na yan, marirealize mo na, and finally, basta makakapag-break free ka na over restricting situation. Ano man itong mga bagay na to na nag-hold back sa'yo or iniisip mong mga limitasyon mo, makakakawala ka na dyan, masusolve mo na yung mga issues na yan eh. So, halimbawa, hindi ka makakilos kasi wala kang pera. One example yun, ha. So, hindi naman always pera. Pwedeng sa ibang bagay din, no? Ikaw din naman kasi yung parang naglilimit sa sarili mo dito. Pwede nga ito yung mga misconceptions mo, yung mga limitasyon na ini-impose mo sa sarili mo. So, yun yung isa sa masusolve mo. Malaking bagay yun kasi kung dati hindi ka makakilos, no, nalilimitahan. So, ngayon is improvement, sabi ko nga, with the move forward card, no? Pwedeng yun din yung ibig niyang sabihin. Huwag ka kasing matakot mag-explore. Yun yung sinasabi ng innocence card and be spontaneous dito. Kaya ka rin kasi minsan natenga rito, na-stuck dito sa sitwasyon na to. Kasi nga, yun din yung mga negative na iniisip mo. So, ngayon na naging positibo ka na, optimistic ka na, unti-unti mo nang masosolve yung issue na yan eh. And by February siguro, doon mo na mafe-feel lalo yung improvement. No, magsisimula na kasi siya dito sa katapusan ng buwan. Okay? So, sa next month, mas maasahan mo na mas mag-i-improve pa yung mga bagay-bagay. Ayan, no, kaakibat niyan, pagbabagong maganda para sa'yo. Ayan yung Wheel of Fortune. So, pwede kang swertihin itong katapusan. So, i-maximize mo yung pagkakataon na yan. Make the most of it, no? May mga harapin kang bago rito eh. May mga posibilidad, opportunity nga eh. Ayan, no, siswertihin ka. Expect mo na nagmamanifest na itong magagandang pagbabago. Kung dati nasa ilalim ka, wow, ngayon, sa ibabaw ka naman dun sa Wheel of Fortune. Okay? So, sumasang-ayon yung synchronicities, yung mga pagkakataon, sasang-ayon sa iyan. Meron nag-i-spy sa'yo dito, Pisces. Sino ba to? Pwedeng Gemini, Libra, or Aquarius. Sinusubaybayan ka niya, hindi ko alam kung ini-stalk ka niya sa social media or meron bang, hindi ko alam, may tagahanga ka ba dyan or kung sino man yan. Kahit naman hindi mo tagahanga, kahit hindi romantic, meron lang ditong nag-i-spy sa'yo, minamanmanan yung mga, baka nakikibalita, pwedeng nakikurious sa'yo, pwede meron din siyang hindi magandang intention kasi parang hinihintay niya kung kailan siya magi-strike sa'yo, no. Inintay niya kailan siya atake eh. Alam mo yon, di ba, pagka yung predator hinahunt niya yung prey niya, parang leon. Di ba? Hindi gumagalaw. Tapos yung pala, o kung kailan nakita niya ni opportunity niya, dun na siya titira. Parang ganun eh. Basta, meron ditong nagmamanman sa'yo, may mata ritong nagbabantay sa kinikilos mo. Or naghihintay siya ng opportunity sa'yo. O, positive man or negative yun na hindi ko masabi. Pwedeng sa iba positibo, pwedeng sa iba hindi eh. Okay? Pero nakikita ko na talaga dito makaka-break free ka na, especially sa isang toxic situation or partnership, relationship, connection. Romantic man ito or hindi.
Kasi alam mo na eh, nahulog ka na sa patibong niyang devil card na yan. Mabuti nga nakawala ka niyan. It could be masamang bisyo, ano pa, masamang partner, masamang addiction, obsession, attachment, isang negative na codependency, pwede rin, no? Kasi ito ay pagkalulong, sabihin natin na na-stuck ka sa ganyang sitwasyon ng matagal. Naging dependent ka kasi dyan. So, ngayon, nalaman mo na sa sarili mo, naialis mo na yung sarili mo, aba, huwag ka na uling maging syunga-syunga, nababalik ka pa sa ganyan, kung ako sa'yo. Kasi mahirap makahon sa kumunoy. Kung kumunoy yan, natrap ka na nga, napakawalan mo na nga yung sarili mo, babalikan mo pa ba yan? Alam mo naman toxic yan eh. Tandaan mo yung devil card. Walang mabuting idudulot sa'yo yan. At kung nakalaya ka na kasi baliktad yan, eh di mabuti. Huwag mo nang gagawin uli. Huwag ka nang babalik doon. Kasi nakalagpas ka na yan, nakamove forward ka na. Oh. So, congratulations, Pisces. Itong katapusan. Finally, confirmed na free ka na dyan. No? Certified na nakalaya ka, na graduate ka na dyan. Ten of Wands. So, nakikita ko lang, ang dami mong responsibilities ngayong katapusan. Siguro na overcommit mo yung sarili mo. Or baka kailangan mo ng katuwang, katulong dyan. Kasi nga, pwedeng kakanda-kuba ka na, nahihirapan ka na. Daming responsibilities, ang daming tatapusin, ang daming gawain. Okay. Pero huwag ka mag-alala, konting kembot na lang. Ano, ito ay sign na nagmamanifest na malapit ka na dun sa goal mo, malapit mo nang anihin yung dapat mong anihin dito, yung pinagpaguran mo. So, konting tiis, konting kembot, konting tiyaga na lang. Ano, you're almost there. Siguro next month, you're already there. Okay? So, sa love life mo, pwedeng hindi ka nasisiyahan. Or pwedeng hindi siya nasisiyahan sa inyo, sa nangyayari sa inyo. Or pwedeng naguguluhan ka or naguguluhan siya, hindi kayo happy pareho sa kung ano yung nagiging landas na tinatahak ng connection ninyo. Yan, hindi kayo, pwedeng hindi kayo kontento, hindi kayo masaya sa kung ano yung nangyayari sa inyo ngayon or yung mga possible na susunod na magiging takbo ng relationship ninyo. Alam mo, pagod ka na siguro sa kakaiwas dito. Meron ka bang tao na iniiwasan? Ex mo ba to? Past person mo? Baka habol siya ng habol sa'yo eh. Pagod ka na rin. Ayaw mo na rin namang magpahabol. Ayaw mo na rin magtago. Iwasan tong person na to. Masabi ko, Pisces, diretsahin mo na lang. Kung talagang ayaw mo na dito sa tao na to at habol pa rin siya ng habol sa'yo, ba't di mo pa siya diretsahin? Or vice versa, ba't di ka pa niya diretsahin, di ba? Hindi ko alam kung sino sa inyo yan, bahala ka na. Meron kasi tao dito na, alam mo yun, na mess up niya yung relasyon ninyo, yung connection ninyo, tapos ngayon maghahabol-habol siya. Diba? So, nasa sayo yan, Pisces. Nasa sayo naman kung na-enjoy mo na hinahabol ka niya. Pero para kasing meron na ditong ayaw niya na eh. Surang-sura na, umay na, ayaw niya na talaga. Sawa na to ng pagtatago, pag-iiwas. No? Kaya lang yung isa siguro talagang habol lang ng habol. So yan yung mga na-pick up kong energies for you, Pisces, dito sa month-end reading mo. Sana nakarelate ka, sana makatulong sa itong reading. Take care, God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.